Hindi lahat ng mukhang mayaman, mayaman talaga. Yung iba nagpapanggap lang o fake rich. May kilala ka bang ganito? Kaya itong 8 signs na peking mayaman ang kausap mo para hindi ka madaling maloko at maiwasan mo ring magaya ang mga red flags na makakasira sa finances mo. Ito ang una. Number 1, naka-luxury or branded items para masabi lang. Isa ito sa biggest signs na nagpapanggap na mayaman ng isang tao. Yung tipong bibili ng luxury o branded items, designer bag, mamahaling belt, sapatos o relo para lang masabing may pera sila. At kadalasan, hindi pa yung talagang high-end version kasi wala pa silang budget. Kaya yung pinaka-cheapest or entry-level lang nung brand. Kumbaga gusto lang nilang ma-associate sa pangmayaman na image o status. At dito nagsisimula yung problema. Dahil para ma-maintain yung image na yon, uutang pa sila dahil hindi naman talaga nila afford. Kasi yung mga luxury brands ang binibenta sa atin, hindi lang yung item mismo, kundi yung pakiramdam at status na kasama nito. Na kapag suot mo to, successful ka, mas classy ka, at mas angat ka sa iba. Which to be fair, minsan mataas naman talaga yung quality ng ibang luxury items. Pero kadalasan, sobrang laki rin ng markup nila. May mga mas murang brands naman na halos same lang din ang functionality at quality. Kaya minsan, hindi mo na binabayaran yung item mismo, pero yung branding at status symbol na lang nito. At napansin ko, yung mga nagpapanggap na mayaman, inuuna nila yung luho bago sila magkaroon ng tunay na yaman. Samantalang yung mga totoong may pera, kadalasan huli na binibili yung mga gantong bagay kapag stable na sila financially at kaya na talaga nila. Number 2, finiflex yung pera or income. Napansin mo ba yung mga tao sa social media na lagi may flex na pera? Minsan nakapost yung cash, minsan naman screenshot ng sales o laman ng bank account. Pero tanong ko sa'yo, nakita mo ba yung mga totoong mayaman na ganun umasta? Yung mga anak nila Henry C., Gokong Wei at iba pa. Lagi ba silang nagpo-post na may hawak na pera o screenshot ng account nila? Diba hindi? Kasi yung mga totoong secure talaga sa pera, hindi nila kailangan ng validation mula sa ibang tao. Pero yung mga nagpapanggap na mayaman, parang laging gustong may mapatunayan. Mapapansin mo, kahit nga hindi naman tungkol sa pera yung usapan, biglang isisingit yung income nila, yung sales nila, o kung magkano raw yung ginastos nila. Pare, naka 300k ako dyan. Alam mo yung tipong wala namang nagtatanong, pero kailangan mong malaman o malaman ng lahat. At minsan, yung finiflex na hindi naman actual na neto na kinita o kadalasan potential income pa lang. Yung tipong may paparating akong malaking deal, malaki kikitain ko dyan pre. Pero in reality, wala pa naman talaga. At what if hindi tumuloy, edi mas nakakahiya yun. Kaya tandaan, hanggat hindi pa pumapasok yung pera sa account mo, hindi pa totoong pera yan. Pero yung totoong mayayaman, tahimik lang yan sa finances nila at hindi nila need ng extra validation. Which leads us to number 3, may big opportunity na binibenta. Napansin mo ba, yung mga taong lagi nag-flex ng pera at success online, kadalasan sila rin yung may binibenta o inaalok na big opportunity. Pre, ito na yung next big thing. Dito ka yayaman. Dodoble ang pera mo. Wala ka nang halos gagawin. Minsan networking hype, crypto hype, investment kuno, or online business or franchise daw na sobrang dali. At kapag pinakinggan mo, parang imposible ngang hindi ka yumhaman. Pero kadalasan kapag sobrang ganda pakinggan, doon na dapat mas mag-ingat. Dahil posibleng hindi ito legit, sobrang risky or scam. Kasi ang totoong pagyaman hindi madali. Mabagal yan at boring pa. Walang overnight success na guaranteed. At many years talaga bago mo ma-feel na umaasenso ka financially. Kaya kapag may nakausap kang sobrang aggressive magbenta ng big opportunity, especially yung tipong minamadali ka pa, mag-ingat ka na. Baka hindi opportunity ang habol niyan, kundi yung hard-earned money mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, lagi siyang mas magaling sa'yo. Yung mga peking mayaman, gusto nila lagi silang bida sa usapan.
Kailangan mas angat sila, mas successful, mas may experience, at mas may pera sa'yo. Kapag may kinuwento ka, parang automatic kailangan may mas matindi silang version. Halimbawa, sinabi mong may property kayo sa probinsya. Sasabihin niya, ako rin pre, 2 pa nga lupa namin. Yung isa farm, yung isa tatayuan namin ng bahay. Kapag natuwa ka naman dahil nakabili ka ng bagong phone, biglang, oo pre, ako rin. Fully paid nga lang yung sa akin. Kapag nagbakasyon ka sa Japan, last year pa kami dun pre. 1 month kami dun. Business class pa flight namin. Alam mo yung tipong hindi pwedeng ikaw yung lamang kahit minsanan lang. Pero in reality, yung mga totoong successful na tao, hindi nila kailangang manalo sa bawat usapan. Hindi sila threatened kapag may achievement ka. At kadalasan, mas masarap pa silang kausap dahil hindi umiikot sa sarili nila yung usapan. Katulad nitong susunod na sign na connected din dito. Number 5, mahilig mang name drop. Isa pa tong sign ng peking mayaman. Lagi may mention ng artista, influencer, basketball player, o sikat na negosyante. Para lang magmukhang connected sila sa mga taong may status. Yung tipong akala mo sobrang close nila. Pero in reality, nagpa-picture lang pala kung may litrato man. Kasama na rin dito yung walang tigil na pagbanggit ng yung Rolex ko, nung nasa ibang bansa kami, yung kondo namin. Alam mo yung tipong kahit hindi naman kailangan sabihin o wala sa topic, pilit na isisingit pa rin para lang magmukhang importante siya at mayaman. Pero napansin ko yung mga totoong may pera at successful, simple lang at private ang buhay. Hindi nila kailangang gamitin yung pangalan ng ibang tao o brands para lang tumaas ang tingin sa kanila. Katulad nitong susunod na sign. Number 6, niyayabang yung mga plano. Isa pang sign ng peking mayaman, ang daming plano pero puro salita lang. Pre, magtatayo ako ng business, bibili ako ng lupa, magpapagawa ako ng apartment, next year kukuha ako ng bagong sasakyan. Ang daming sinasabing plano pero ilang taon na ganun pa rin. Kasi minsan, mas madali talagang magkwento kaysa kumilos. At totoo rin naman na nakaka-feel good mag-share ng malaking plano. Parang feeling mo, successful ka na agad kahit hindi mo pa naman talaga nasisimulan. Kaya may mga tao na sobrang galing magsalita pero kulang naman sa action, disiplina at execution. Walang follow-through. Samantalang yung mga totoong successful na tao, kadalasan, less talk, more work. Hindi kailangan i-broadcast lahat ng plano sa social media o sa ibang tao. Mas focus sila na gawin yun behind the scenes. Tsaka na yung kwento. Number 7, obsessed sa status at trending for validation. Sa pangkatangian ng peking mayaman, sobrang uhaw nila sa validation ng ibang tao. Kaya obsessed sila sa likes, comments, pag-flex at trends sa social media. Kapag may trending na bagong gadget, kailangan meron din sila. Kapag uso mag-travel sa isang bansa o sa isang lugar, kailangan makapag-post din sila doon. Kahit in reality, hindi naman talaga afford at uutang pa. Most of the time, hindi rin necessity yung binibili nila at for validation lang talaga. Ito bang masama? Bibili pa ng fake luxury items para lang magmukhang in o social online. Peking designer bags, peking relo, peking branded shoes at damit. Mas worse ata to dahil literal na peking mayaman ka dahil peke rin yung mga gamit mo. Halatang mali ang logo, sablay ang quality at obvious na imitation lang. Lahat para lang sa image mo at status symbol. Pero ang problema kasi sa social media, madaling isipin na lahat ng nakikita mo totoo. Karamihan dyan, curated lang naman. Highlight reels lang, hindi ang totoong storya. Hindi mo nakikita yung utang, stress o financial problems sa likod ng post. At napansin ko, yung mga totoong may pera, hindi naman umiikot yung buhay nila sa likes at comments. Hindi nila kailangang i-document lahat para lang may mapatunayan sa ibang tao. Kasi at the end of the day, mas importante pa rin yung tunay na financial stability kaysa sa online image at status mo lang. Which lead us to the last sign, number 8. Over burloloy. For sure may kilala kang ganito, yung bibili lang sa kanto,
Pero parang pupunta sa music video shoot yung forma. Naka gold chain, madaming bracelet, may shades kahit gabi. Puro branded logo yung suot at sapatos. Tapos minsan pasosyal or may pagka-arogante pa magsalita. Kumbaga sobra na yung effort para lang magmukhang mayaman. At wala na sa lugar yung asta at forma. Pero yung mga totoong may pera na nakilala ko, madalas sila pa yung simple manamit. Minsan plain t-shirt lang, minsan nga luma pa o butas-butas. Oo, meron din silang mamahaling gamit o latest gadgets. Pero hindi nila kailangang i-display lahat yan para ma-impress yung ibang tao. Kasi ang totoong mayaman, hindi nila kailangang magmukhang mayaman araw-araw at magpa-impress sa iba. May iba pa bang signs na hindi natin nabanggit? Comment down below. At kung gusto mong malaman ang 9 money tips o golden rules para totoong yumaman, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.